Previous. Balikan natin yung mga previous na nangyari sa chapter 5. So, hindi ko na i-recap simula nung chapter 1. Hahaba tayo. So, dito lang tayo bumalik sa chapter 5. So, ano ba nangyari sa simula ng chapter 5? Di ba sa simula ng chapter 5, ito si Ananias at si Sapphira, yung mag-asawa, di ba? So bago sa chapter 5, bago dumating dito sa kwento ni Ananias at Sapphira, nandun tayo sa istorya ni Joseph, si Barnabas, di ba? Siya yung unang binanggit dito na nagbigay ng offering dito sa church, na malaki rin ang binigay niyang offering. Nagbenta rin siya ng ari-arian niya at ibinigay yung napagbentahan, lahat na napagbentahan dito sa mga apostles kay Peter. So ano nangyari? Sumunod na sinabi ng Bible, pagkatapos ni Barnabas, ang sumunod na nag-offer na ay sila Ananias at Sapphira. So maganda yung ano, no, mag-offer din sila yung mag-asawa. Kaso iba ang motibo ng mag-asawa. Siguro nakita niya yung effect or yung reaction ng mga tao nung mag-offer, nung magbigay ng malaking halaga itong si Barnabas. So para sa kanila, okay, parang napuri ng tao yung ginawa ni ano, napakabait naman, napaka generous naman ng kapatid na yun, at naibigay niya yung buong pinagbilan niya ng ari-arian. So initially, mukhang maganda yung ano, yung intention ng mag-asawa na magbigay, di ba? Mag-share ng kanilang mga resources sa church na nangangailangan ng resources. So, ang naging problema, nagpatukso sila kay Satan. Ano ginawa nila? Di ba nagsinungaling? Una, itong si Ananias. Napagbentahan nila, parang ang pledge nila siguro, ang sinasabi nila nung una, sige, nag-uusap silang dalawang mag-asawa na, okay Lord, ito ay bibigay namin sa inyo, bebenta namin yung parte ng ari-arian namin, at lahat ng mapagbebentahan namin ay ibibigay namin sa inyo. So siguro yan yung initial na plano ng mag-asawa. Dahil tandaan natin, na pag-aralan natin last time, na itong dalawa na to ay ano sila, totoong believer. 'Di ba? Dahil ang sabi ni Peter, 'di ba, why did you lie to the Holy Spirit? You did not lie to men, but to the Holy Spirit. Ibig sabihin, nasa kanila ang Holy Spirit. So, ito yung initial na ano nila na gustong gawin, which is napakabuti naman. Kaso nga, ang nangyari, pumasok si Satan at nakinig sila sa tukso ni Satan. So, instead na ang mapapurihan ay ang Panginoon, so anong ginawa nila? Nagbigay sila ng malaking halaga para ang papuri ay mapunta sa kanila. At hindi lang doon nagtapos yun. Ang kine-claim nila, ibinigay nila ang lahat. Pero ang totoo, hindi. Nagtabi sila para sa kanila. So nagsinungaling sila, at yan yung kasalanan nila. So pareha silang dalawang mag-asawa. 'Di ba? Unang namatay ang pangalan, si Ananias. Tapos after 3 hours, sumunod yung babae, si Sapphira. So parang dito binibigyan pa ng chance ni Peter na magsabi ng totoo. Pero buo na pa siya ng babae dahil meron na silang plano eh. Na-rehearse na nila yung ano nila, yung mga lines na sasabihin. So yun, tinuloy nila ng babae yung pagsisinungaling, kaya pati siya ay namatay dun sa harap ng kongregasyon. So, anong aral ang nakita natin dito? Di ba last time, sabi nga, may mga nagsabi na kung magbibigay ka, dapat hindi dapat sa'yo mapunta ang glory. Kung iba ang motibo mo sa pagbibigay. Kung ang motibo mo sa pagbibigay is yung para makita ka ng mga tao na napaka-generous mo. Di ba? So, dapat nga hangga't maaari kung magbibigay, di ba sabi, dapat hindi nalalaman ng kaliwang kamay yung ginagawa ng kanang kamay. Dahil ang ating mga rewards sa pagbibigay ay parang nag-iipon tayo ng mga rewards sa langit.
pag hindi natin ipinapamalita. So ang mga rewards natin, yung mga good works na ginagawa natin, yung pagbibigay natin, pag ipinapamalita na natin sa lahat ng tao dito, yun na mismo yung reward natin. Nakuha na natin yung reward, which is yung praises, yung paghanga ng mga tao. So wala na naghihintay sa atin na reward sa langit. Okay? So yan yung nangyari dun sa mag-asawa. So sumunod na, nung last week natin, ang na-discuss doon yung mga apostolic signs and wonders. So marami na ginagawang mga miracles itong mga apostles. Pero 'di ba, sabi doon, walang naglakas loob na sumali sa kanila, sumama sa kanila. Pero mataas yung tingin sa kanila ng tao, mataas yung respeto sa kanila ng tao. So nagkakaroon ngayon ng hesitation yung mga tao na sumama sa kanila or maki-join sa kanila dahil yung nabalitaan nila, 'di ba, na dalawang church member namatay doon mismo sa church. Maraming nakakita at na kumalat yan dito sa buong Jerusalem. Kaya naman natatakot sila, nag-aalangan sila. So dito ay pinapakita na hindi biro-biro ang pag-join sa isang church, ang mapabilang sa isang church dahil nire-require tayo ng purity ng ating Panginoon, di ba? So dahil dito nagsisimula pa lang ang church, kailangan hanggat maaari pure ang church, kaya ang judgment na ibinigay ng Diyos sa mag-asawa ay instant para hindi sila pamarisan. So naging example yung mag-asawa. Kaya nakita ng lahat ng mga nasa church na hindi biro. So kung papasok kayo dito, kung nandito kayo sa church na to, dapat hindi tayo naglalaro. Parang yun ang gustong ituro na nangyari dito sa mag-asawa. Okay, so ngayon, nakita nito ng mga tao, 'di ba, na maraming gumagaling, marami nadadagdag ng mga believers dito sa church. So, ang nangyari ngayon, nakarating na to sa mga matataas. So, bago natin puntahan yung verse 17, tingnan natin muna kung ano yung effect ng isang pure at powerful na church. Ang isang pure at powerful na church, hindi mo maiiwasan na magkakaroon niya ng hostile reaction galing sa world system. Sino ba ang namumuno ngayon dito sa atin? Sa sistema natin ngayon, di ba si Satan? Siya ang may hawak ng mundo. So ang world system ay yung mga nangyayari dito, yung mga aliporis ni Satan, yung sistema ni Satan, pine-persecute nila yung mga successful churches, yung mga successful na Christians. Ano ibig sabihin pag successful Christian ka? Ikaw yung Kristiyano na sinusunod or naggusto talaga niyang sundin, nasa kanya yung desire para sundin kung ano yung mga ipinag-uutos ni Jesus Christ. So tingnan natin yung mga naranasan ng mga apostles. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, sa totoo lang, ang totoo, lahat ng nagnanais mabuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. So dito sa susunod, nagkakaroon ng reflection si Peter doon sa mga hirap na dinaanan niya sa ministry niya. Ang sabi ni Peter, ngunit pinaparusahan kayo. Kung pinaparusahan kayo, kahit mabuti ang ginagawa ninyo at tinitiis ninyo ito, kalulugdan kayo ng Diyos. At sa 1 Peter 3:17, mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti. Kung ito talaga ang kalooban ng Diyos, kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang espiritu, ang espiritu ng Diyos. So nakita natin dito sa mga sinasabi ni Peter, no, na may persecution talaga na mangyayari pag ikaw ay sumusunod dun sa mga pinag-uutos ni Jesus Christ. Dahil nasa iyo yung Holy Spirit. Kaya pag nasa iyo yung Holy Spirit, nagkakaroon ka ng desire na sumunod sa Diyos. At yung pagsunod mo na yon, mayroong kasamang opposition yun sa mga
alipores ni Satan. Hindi pa babayaan ni Satan na gawin mo lang kung yung pinapagawa ng Diyos na wala siyang gagawin. So laging ko kontra yan. So nakita natin yung mga sinabi ng mga apostles, yung mga experience ng apostles about yung persecution and suffering na dadanasin nila. So ngayon, pakinggan naman natin yung sinabi mismo ni Jesus Christ. So mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod niyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. So kung i-compare natin yung sinasabi nila dito na persecution na pinagdaanan ng mga apostles ni Jesus Christ. So kung i-compare natin ngayon, hindi na ganito katindi, di ba? So ano na lang ang punishment, yung persecution na pinagdadaanan natin ngayon, yung na-experience natin. Di ba yung sabi ni Jesus Christ dito sa verse 11, yung iniinsulto, di ba, yung pag-iinsulto. So yun na lang ang yun na lang ang parang worst persecution na dinadaanan natin. Dito sa atin sa experiences natin. Pero ibang persecution ang pinagdaraanan ng mga nasa mga Christian sa ibang bansa. Sa India na lang nung last na 2 weeks ago sa Bible study namin. Matindi yung persecution. Parang ang nangyayari persecution sa kanila is yung nangyayari no first century. Dahil minority sila doon sa lugar sa India. Talagang minsan sasaktan sila, binagbabantaan sila. So ganyan yung mga nararanasan nila. Sa sa Pakistan yata, yung pastor inilabas ng church, hinahampas talaga siya ng kawayan. Pero hindi niya nire-renounce yung kanyang faith. So may mga nangyayaring persecution na ganyan. Pero sa atin, mapalad tayo dahil lang nararanasan na lang nating persecution. Yung ganun nga, yung iniinsulto tayo at hindi yung physical na persecution and suffering. So ngayon, nandito tayo sa yung religious establishment. Ito yung Sanhedrin, yung religious establishment ng Israel. Ang pag-oppose nila sa ministry ni Jesus Christ dati ay ganun din ang ginagawa nilang approach dito sa pagkontra sa mga apostles. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanila ay sa John 15:20, if they persecuted me, they will also persecute you. John 16:2, ang sabi sa kanila ni Jesus Christ, hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa ninyo Hudyo sa mga sambahan nila. Katunayan, darating ang panahon na ang sino mang papatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. So di ba nakikita itong sa specific na verse na to, yung sinabi ni Jesus Christ, di ba na parang nakikita natin to na nangyayari ngayon? Doon sa mga taga-INC. Hindi ba pag naging Kristiyano sila, anong ginagawa sa kanila? Di ba tinatakwil sila? Hindi lang doon sa simbahan nila, kundi tinatakwil pa sila ng pamilya nila. Di ba ito yung pinakamalapit na example na pwede nating makita sa atin sa Pilipinas experience natin. Pero ganun din, dito mas matindi yung mga taga dito, yung mga M, dito sa Middle East. Pag sila ay naging believer, pag naniwala sila kay Christ, parang itinuturing na silang patay ng pamilya niya. So sa society, ano na rin siya, hindi na rin siya pwede pumunta sa mosque, hindi na rin siya kasama sa mga family gatherings dahil nga considered dead na siya sa kanila. So yung iba nga talagang pinapatay na. Tapos yung isa sa India na panood ko, naglagay pa sila ng sa sementeryo ng lapida ng anak nila dahil naging Christian.
So, tapos ito, di ba? Sino magpapatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. O, di ba? Pag pinatay nila yung anak nila o yung sino kamag-anak nila na naging Kristiyano, inaakala nila na para sa Diyos yun dahil naging apostate yung anak nila. So hindi gusto ng Diyos yun. Ano gagawin nila? Pinapayagan silang patayin yung anak nila. So ito nakikita natin yung fulfillment ng mga sinasabi ni Jesus Christ. Ito yung yung napakatagal na conflict between the gospel at saka yung tradition pagdating dito sa mga Hudyo. Yung message sa dala ni Jesus Christ at saka yung kanilang old covenant, old sacrificial system. Ito lagi yung nag-aano dito sa mga Hudyo, particular sa mga Hudyo. Yung nakakapag-divide sa kanila. New covenant at yung old covenant. Covenant of grace at yung covenant of tradition and works. So yan pa rin hanggang ngayon, hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa iba pang mga religion. Dahil ang Christianity lang, ang totoong biblical Christianity, ang nandito sa gospel truth, ang nandito sa message ni Jesus Christ, yung salvation by grace alone. Sa kanila, ang salvation ay kasama ang kanilang mga good works. Isama mo na lahat ng religion dyan. Lahat yan, tinuturo na kailangan gumawa ka ng mabuti para makapasok ka sa kingdom, para makarating ka sa langit. Which is kabaliktaran ng sinasabi ng gospel. Diba? Alam naman natin yung famous verse ng Ephesians chapter 2, 8 and 9. Yung sinasabi, not by works. Diba? You are saved by faith. Is a gift. Not of your works. Unless no man should boast. Diba? Para wala makapagyabang. Na hindi natin para sabihin, marami akong ginawang mabuti. Kailangan, isave mo ako. Kailangan mo ako ipasok sa kingdom. So alam ng Diyos, ang nature ng tao, kaya inalis niya yan. Yung works na yan para hindi malaki ang tao sa kanya pagdating ng time na haharap siya sa kanya. Okay? So, meron pa. Ito rin yung sinasabi ni Jesus Christ doon sa Matthew 9. Ito yung, sabi niya, di ba, yung bagong wine, hindi mo po pwedeng ilagay doon sa old wineskin. Hindi mo siya po pwedeng ilagay doon. Dahil ano mangyayari? Di ba, yung bagong alak, pag nilagay mo sa lumang lalagyan, ano yun gawa sa leather, mag-i-expand kasi yan So mawawasak yung lumang lalagyan. Di ba? Tapos ano pa isang example niya dito, yung bagong cloth or bagong damit, bagong tela, hindi mo po pwede siyang itahi doon sa lumang tela. Dahil anong mangyayari? Mawawasak yan, mahihila. Mas lalaki pa yung punit. So, ito medyo, dati ito yung hindi ko maintindihan yung verse na to Ibig sabihin, yung new covenant, hindi siya mag-fit doon sa old covenant. Magkaiba yon. Di ba pinag-aralan natin sa Hebrews, kung nandun kayo, na nung dumating si Jesus Christ, nawalan na ng visa yung old covenant. Dahil ano ba ang ginagawa sa old covenant para matakpan? Hindi ba hindi mawala yung kasalanan? Tinatakpan lang, di ba, ng mga dugo ng hayop. So everyday na magkakasala sila, kailangan nilang mag-offer, pumatay ng hayop, yung dugo ng hayop na yun, ang magko-cover sa kasalanan nila. So nandun lang yung kasalanan, itinatago lang. Pero nung dumating si Jesus Christ, di ba nakita natin, siya yung superior na sacrifice, once and for all. Siya ang magtatapos sa lahat ng offering, ng blood offering. Yung nangyari kay Jesus Christ, yung pagkamatay niya, yung inalay niya yung kanyang dugo, yung dugo niya na yon, instead na mag-cover ng kasalanan natin, nilinis niya. Wala na tayong bahid ng kasalanan. So, pag wala na tayong bahid ng kasalanan, napatawad na ang kasalanan natin, so wala nang, anong tawag dito? Wala nang dahilan para araw-araw, taon-taon, paulit-ulit tayong magsasacrifice ng hayop at kukunin yung dugo para mag-cover sa kasalanan natin.
Di ba dahil ginawa na ni Jesus Christ sapat na yung dugo niya para mawala yung kasalanan natin at para sa salvation ng mga tao na magtitiwala, maniniwala sa Kanya. So yung ginawa ni Jesus Christ. Maraming hindi nakakaintindi nun. Bakit sapat na ba yung dugo ni Jesus Christ? Sapat na. Kaya nga di ba sinabi niya bago siya mamatay, it is finished. Paid in full. So ngayon lahat ng ginawa niya na yon, yung pamumuhay niya, yung obedience niya sa buong law na wala siyang nilabag. Yung lahat ng yon i-credit niya sa iyo. Pag naniwala ka sa Kanya. Di ba yun ang ano natin? So ngayon pag tinignan ka ng Diyos, malinis ka dahil sa righteousness na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Dahil pinagbayaran na yon ni Jesus Christ. Kung ikaw ay maniniwala sa Kanya at magtitiwala sa ginawa niya. Okay? So ngayon, dito sa verses 17 to 28, makikita natin dito yung response. Ano ba yung naging response ng mga tao o dito sa gospel message, dito sa katotohanan na mga pinipreach itong mga apostles. Dito sa verses 17 to 28, makikita natin dito yung response ng religious leaders ng Israel. Ito yung atakihin nila. Ito yung pag-atake nila dito sa gospel message. Okay, so sa mga susunod na pag-aaral, yung makikita natin yung response naman ng mga apostles, verses 29 to 32. Ang response ng mga apostles is pinatototohanan nila. Ina-affirm nila, kino-confirm nila yung message, yung katotohanan. Pagdating natin sa verse 33 to 39, nandito si Gamaliel. Si Gamaliel naman, iniiwasan niya ang katotohanan. At sa pagtatapos, sa verses 40 to 42, makikita natin dito is yung church naman. Ang response ng church is yung ina-announce niya ang gospel. Ibig sabihin, isineshare niya sa lahat ang gospel. So dito muna tayo sa response ng Sanhedrin, ng religious leaders ng Israel, yung pag-atake nila dito sa message. So dito, nakita natin na kapag ang isang church ay powerful and effective, hindi masaya ang mga religious leaders. Mayroong mga hindi matutuwa sa isang successful church. Magkakaroon ng opposition. Magkakaroon ng jealousy. Di ba? So ito, narinig na nila yung mga nangyayari, anong ginawa ng mga high priest, ay ng mga high priest, ng mga religious leaders. Then the high priest rose up. He and all who were with him, who belonged to the party of the Sadducees, were filled with jealousy. So nainggit ang punong pari at ang mga kasama niyang membro ng grupong Saduceo. So may pagkainggit. Bakit sila naiinggit? Yun ang tanong. Nasa kanila yung prestige, nasa kanila yung power, nasa kanila yung authority. Tinitingala sila. Bakit naiinggit sila? Dahil yung popularity ng church ay pataas ng pataas. Nakikilala sila ng mga tao. Nagiging successful sila, nagiging popular sila, kahit itong mga tao na to ay walang official training, walang official na hindi nag-aral, walang authority, hindi nila binigyan ng authority itong mga tao na to. Tandaan natin, ang mga religious leaders, ang Sanhedrin ang nagbibigay ng authority pagdating sa mga religious matters. Pero this time, hindi sa kanila galing yung authority. Kaya yun ang pinagigit-git nila. Doon sila naiinis, doon pumapasok yung jealousy, doon pumapasok yung inggit, yung envy. So makita natin dito, yung dati nila, yung mga tradisyon nila, yung tradisyon ng mga lolo nila, ng mga kanunuan nila, ay hindi nakakuha ng ganitong atensyon sa maiksing panahon. Katulad na nangyayari dito sa ginagawa ng mga apostles. Hindi nila nagawa yan. First time na mangyari ito sa kanila.
na nakita nila. Yung kanilang pagkainggit ay parang ikino-cover nila. Sabi nila, they are defending the faith. Binabantayan nila, sila yung defender ng faith. So kailangan check nila lahat. Pero cover lang nila yon. Yung pag-defend nila na to. Ang totoo, naiinggit sila sa nangyayaring success nitong mga apostles. So itong mga Sadducees, 'di ba natandaan natin, may mga sekta ang Judaism. Kilala natin ang mga Pharisees, 'di ba? Na sila yung mga parang mga theologians, may mga PhD, sila yung nag-i-interpret ng mga law. Religious side, ito sila, Pharisee. Ngayon dito, ang na-highlight ngayon dito, yung pangalawang. So itong mga Sadducees na to, mga nasa Sanhedrin, na member na yan, sila hanggat maaari, mapanatili nila yung peace and order dito sa area nila, sa Jerusalem. Ayaw nilang may makarating sa Roman government na may gulo na nangyayari sa nasasakupan nila. Dahil ang sabi sa kanila ng Rome, sige, bibigyan ko kayo ng limited na kapangyarihan ng self-governance. Pero siguraduhin nyo na laging maayos, may peace and order dyan sa lugar nyo. So ngayon, sa nangyayari ngayon, parang may division na nangyayari dito sa mga Hudyo dahil sa pagdating ng message ni Jesus Christ. So ito yung iniiwasan ng mga Sadducees, ng mga Saduceo. Yung gulo na to na makarating sa Roman government at mawala ang kanilang leadership position. Ang mga Pharisees, sila yung nanguna sa opposition, sa pagkontra kay Jesus Christ nung nabubuhay pa siya. This time, sa time ng mga apostles, ang mga Sadducees naman ang nangunguna para pahintuin at i-persecute ang mga believers sa early church. Ang tingnan natin dito yung problema nila, no? Yung pagsulpot ng Christianity, yung pagdating ng Christianity sa Jerusalem, naging threat yan sa kanila. Dahil una, before magkaroon ng Christianity, di ba, sila ang may control at may hawak sa lahat ng tao. Anong sabihin nila, maniniwala ang tao. Ano ituro nila, susundin ng tao. Pero ngayon, may panibagong message. So ngayon, mahahati, mag-iisip ang mga tao. Ang problema pa, yung mga sinasabi nitong mga apostles na to, binabaka pa nila ng miracle. So mas solid yung message nila dahil may kasamang evidence. May mga miracles na nagpapatunay na totoo yung mga sinasabi nila. Kaya delikado yung leadership position ng Sanhedrin. Threat itong mga apostles na to sa kanila. Mawawala ang respeto, mawawala ang authority nila sa mga tao. So, para sa kanila, ang panibagong sekta na to na lumabas sa Jerusalem ay hindi dapat itolerate. Kailangan ito ay mahinto. Ang kanilang leadership, both religious and political, ay nagdidelikado. At yung mga nangyayari na to, posibleng makarating sa Roman authority at maggagawa ng aksyon ang Rome. So, delikado talaga sila. So, ano ginawa nila ngayon? Kaya dinakip nila ang mga apostol at ikinulong. Wala silang ibang choice. Kailangan nila makontrol yung situation. Hanggat maaari, patahimikin yung mga tao na yan, balik sa dati. Dapat ang area natin, nasasakupan natin. So dito, inaresto nila lahat. Sabi dito sa mga binasa ko, lahat sila. Lahat ng 12 apostles ay inaresto at ikinulong sa public
public jail. Pero makikita natin, walang binanggit dito na lumaban sila, nag-resist sila sa arrest, or nag-organize yung mga kasamahan nila para magprotesta. So wala. So dito makikita natin na sumusunod pa rin itong mga apostles sa authority at ipinapaubayan nila sa Diyos kung ano yung mangyayari sa kanila. So hindi mare-restrain yung power ng ating Panginoon dahil inaresto sila at ikinulong sila. Dahil nagba-backfire ang ginawa ng kalaban, yung ginawa ni Satan, di ba? Ayan naman ang ano ni Satan, di ba? Yung external ano to external threat, external persecution. So dito kumikilos si Satan sa labas. Ginagamit niya ulit itong mga religious leaders. Kaso ang paggamit niya na to ng mga religious leaders, gusto niya patahimikin ang message, nag-backfire na naman. Nag-provide na naman ng opportunity si Satan para i-display ang kapangyarihan ng Diyos. Verse 19. Pero kinagabihan, binuksan ng anghel ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan at pinalabas sila. Sinabi ng anghel sa kanila, pumunta kayo sa templo at turuan ninyo ang mga tao tungkol sa bagong buhay na ibinibigay ng Diyos. So makita natin dito, no? Gusto nila talaga na ginagawa nila yung best nila para mapahinto yung mga nangyayari at ginagawang miracles nito mga apostles. Pero hindi nangyayari, di ba? Kabaliktaran yung mga nangyayari. Ano nangyari? Pinalabas silang angel pa mismo ang nagpalabas sila, nang nagpalabas sa kanila. At ang sabi sa kanila ng angel, go and stand in the temple and tell the people all about this life. Preach nyo yung gospel. Yan yung sinasabi ng angel. Pinalaya sila hindi para magtago. Pinalaya sila para mag-preach boldly. Doon pa mismo, bumalik sila kung saan sila nahuli. Doon, bumalik sila ulit. Pinagpatuloy nila yung pag-preach at pag-share ng gospel. Ito sinasabi dito, yung bagong buhay na ibinibigay ng Diyos. Ito yung gospel message. Yan yung nasa John 1:4. In Him was life, kay Jesus Christ. And that life was the light of man. That's John 11:25. I am the resurrection and the life. The one who believes in me, even if he dies, will live. So ito yung patuloy na ipinipreach ng mga apostles about the life and death, resurrection of our Lord Jesus Christ. So bago pa man maging aware, bago pa man mahalaman ng mga religious leaders ang mga nangyayari, nandun na, nakabalik na itong mga pinakulong nila. Diba, yung first part ng verse 21, hearing this, yung mga nangyari, they entered. Ito yung ano, yung pagkarinig nila do sa message na angel. They entered the temple at daybreak and began to teach. So, baka natutulog pa lang yung mga religious leaders, nandun na sila kaagad sa temple para mag-preach. Makita natin dito na sinusunod nila ang utos ng Diyos kahit alam nila na nasa alanganin ng buhay nila. So kung ano man ang mangyayari sa kanila, nagagawin nila na ipinag-utos ng Diyos, ipinapaubaya nila sa Diyos ang lahat. So hindi sila nag-aalanganin, hindi sila nagdadalawang isip na ilagay sa bingit ng kamatayan ang buhay nila para dito sa gospel, para sa inuutos sa kanila na gawin. So ngayon, nakabalik na yung mga apostles doon at ready na o baka nagpipreach na doon sa temple.
Ang nangyari ngayon, pagdating ng mga high priest, when the high priest and those who were with him arrived, pagdating nila, nung umaga na yon, nagkaroon na ng discussion. So hindi, siguro yung area nila ng Sanhedrin, hindi ito yung same area kung saan nagpipreach itong mga apostles. Siguro sa ibang area sila sa temple. Kaya hindi sila nakikita, hindi nila nakita. Okay? So pumunta na ngayon yung Sanhedrin, yung mga religious leaders sa temple at nagkaroon nga ng discussion. Lahat to, the full council of the Israelites, pati yung mga elders, nandito lahat sila, kompleto lahat to. Anong ginawa nila? Sinabi nila sa mga jail guards, kunin nyo itong mga apostles na to. So ready na sila. Para nasa korte, nandiyan na sila lahat. Ang hinihintay na lang yung mga akusado. So verse 22. Sabi sa verse 22, pagdating ng mga inutusan sa bilangguan, wala na ron ang mga apostol. Kaya bumalik sila sa korte ng mga Hudyo at sinabi, pagdating namin sa bilangguan, nakasusi pa naman yung mga pinto. Andun din yung mga pantay. Pero nung buksan nila yung pintuan, wala na silang nakitang tao sa loob. Nung marinig ito ng kapitan ng mga gwardiya sa templo at ng punong pari, naguluhan sila at hindi maunawaan kung ano ang nangyari sa mga apostol. So gustong-gusto nilang patahimikan, no? Kinulong na nga nila eh. Tapos bigla kinaumagahan pagdating, bigla wala na naman sila. So saan sila napunta? So ngayon nag uh, nagtataka ngayon itong mga religious leaders, ang buong Sanhedrin. Ano kaya nangyari sa kanila? Nasaan kaya sila? Paano kaya sila nakalabas? So ano kaya yung susunod na mangyayari? Nagagawin na naman nitong mga sakit sa ulo na to. Yan yung pumapasok, tumatakbo sa isip nila. So walang kwenta yung mga pinagagagawa nila ng mga religious leaders. So mas lalo lang silang nagkaroon ng anxiety. Pinapakita dito ng mga apostles na parang mas meron silang authority kaysa sa kanila dito sa kanilang mga religious leaders. So makikita natin na walang nakakahadlang sa gustong gawin ng mga apostles. Kahit anong gawin ng Sanhedrin, walang kwenta dahil nagagawa pa rin nila yung mga gusto nila. So ito parang flexing ng authority ang nangyayari dito. Sinasabi ng Diyos, para sinasabi na mas meron kaming authority. Ang message namin ay mas merong authority kesa sa message nyo. Kaya hindi sila pwedeng patahimikin. Walang power ang religious leaders para pahintuin yung pagkalat ng message. So habang nagkakaroon ng discussion, itong mga religious leaders, hinihintay nga nila parang ano to trial. So habang nagkakaroon ng discussion, nasa na kaya to? Ano kaya nangyari? So sa verse 25, ng bandang huli, may taong dumating at nagbalita. Ang mga taong ikinulong ninyo ay naroon na sa templo at nagtuturo sa mga tao. So parang hindi na nagtanda itong mga apostles na to. Pinahuli ko na nga di ba? Sabi nila, pinahuli na nga natin dahil pinahihinto natin magturo. Ito na naman, nandun na naman sa temple at nagtuturo. Parang ano to, parang harap-harapan na pang-insulto at hindi pagrespeto dito sa mga religious leaders ng Israel. So tuloy natin sa verse 26. Agad na pumunta sa templo. Okay? So nung nabalitaan na nakarating sa kanila yung report, agad na pumunta sa templo ang kapitan ng mga gwardya at ang kanyang mga tauhan. At muling dinakip ang mga apostol. Pero hindi sila pinwersa dahil natatakot sila na baka batuhin sila ng mga tao. Dinala nila ang mga apostol doon sa korte ng mga Hudyo. Sinabi ng punong pare sa kanila, ito yung first na charge sa kanila. Yung
hindi nila pagsunod sa Sanhedrin. Malaking ano yan. Malaking offense yan. Pag hindi mo sinunod ang religious leaders nyo, ang leader nyo, para may violate kang batas dyan. Para violate mo yung mga batas na ginawa ng Senado at ng Kongreso. So nahuli na sila, pinakuha sila, nakaharap na sila. Ito yung unang yung kaso. Hindi kayo sumunod. Di ba ang sabi? Didn't we strictly order you not to teach in His name? Hindi ba't pinagbawalan na namin kayong mangaral tungkol sa tao na to? Dito sa English hindi nila mismo hindi nila masabi man lang yung pangalan ni Jesus Christ. Kahit sa ibang translation hindi nila binanggit yung pangalan. Ayaw nila banggitin yung pangalan na yan. Pangalawang charge. Look, you have filled Jerusalem with your teachings and are determined to make us guilty of this man's blood. Ito yung pangalawang charge. Ginagawa sila, pinagbibintangan sila na sila ang pumatay kay Jesus Christ. So ito naman yung malinaw na message ni ano, di ba? Ni Peter at saka ng mga apostles nung pagsisimula pa lang ng Book of Acts. Di ba? Sa unang preaching niya. Ito yung sinasabi, kayo ang mga pumatay, kayo ang pumatay. Kayo ang dahilan bakit namatay si Jesus Christ. Malinaw yung message si Peter, pero dito, tingnan niyo yung sinasabi nila. Pero tingnan ninyo, at ang inyong ginawa, kumalat na ang inyong aral sa buong Jerusalem at kami pa ang pinagbibintangan ninyong pumatay sa Kanya. Baka nakakalimutan na yata nito ng mga religious leaders na to ng Sanhedrin. Yung role nila dito sa pagkamatay ni Jesus Christ. Sa Matthew 27:25, malinaw na pinagsisigawan nila nung pinapapili sa kanila sino palalayain. Si Jesus ba o si Barabbas? Di ba sumisigaw sila? Si Barabbas, di ba? Ano gagawin natin dito? Kay Jesus Christ, ano gagawin natin? Crucify him, crucify, ipako siya, patayin siya. Ay sabi ni Pilate, wala akong makitang kasalanan na ginawa niya. Hindi, sabi nila, hindi, patayin niya, ipako yan sa krus, ipako yan sa krus. Di ba, nagugas ng kamay si Pilate dahil alangan siyang makitang grounds para bigyan ng death penalty si Jesus Christ. Nagsisigawan sa pangunguna ng mga religious leaders na to. Nagsisigawan sila. Ito sinisigaw nila. His blood be on us and our children. Sagot namin yan. Kami yan. Sa amin yan. Pati sa mga anak namin. Sagot namin lahat yan pagkamatay niya. So nalimutan nila itong mga sinasabi nila na to doon sa trial ni Jesus Christ sa harap ng Roman governor na si Pontius Pilate. Parang nagtatakap sila dito sa inaakusasyon nila Peter na pinagmumukha silang pinagbibintangan sila, na guilty sila na sila ang pumatay kay Jesus Christ. Eh sila naman talaga. Kung papansin niyo, walang charges na ibinigay sa kanila sa pagtakas nila sa kulungan. Hindi binanggit, di ba? Kung tutuusin, isang ano pa rin yun, isang grounds pa rin yun para may panibagong kaso na ibigay sa kanila. Pero hindi binanggit yun dito sa trial. Bakit? Kasi hindi nila maipaliwanag yung miracle. At pangalawa, hindi naniniwala sa miracle o hindi naniniwala sa anghel. Particularly itong mga Sadducees na nangunguna sa pagpapahinto sa kanila. Ang mga Sadducees, nabanggit ko na dati, ang kaibahan nila sa Pharisees, hindi sila naniniwala sa mga angels, hindi sila naniniwala sa resurrection of the dead. So ang message ng mga apostles ay talagang taliwas sa kanilang mga paniniwala. So hindi na sila tinanong kung paano sila nakalabas. They simply acknowledge it
at inignore na lang nila, sinantabi na lang nila. Kung paano sila nakalabas, hayaan nyo na, huwag nyo nang alamin. So malino na ano sila, parang okay na sa kanila yun. Wala na silang desire para alamin pa yung mga detalye kung paano nakalabas miraculously itong mga apostles. Bakit? Bakit wala silang desire? Ayaw na nila. Dahil, sabi sa John 3:19, people love darkness rather than the light. Ayaw nila malaman. Ayaw nila ng paliwanag because their deeds were evil. So yan yung makita natin na response ng religious leaders ng Israel sa gospel message, which is inaatake nila hanggat maaari ipahinto nila. Okay, so next discussion natin, ang makikita natin is yung response naman ng mga apostles. Okay, so dito nagtatapos ang ating Bible study sa part 3 ng book of Acts chapter 5. So para meron tayo mas mahabang time para magkaroon ng discussion. So last time kasi medyo mahaba. Inabot tayo ng ilang oras ba yun? 2 oras. So dito mas may time tayo para magkaroon ng question and answers at discussion. Okay?